Kung walang proyektong paaral na kanyang pinamumunuan, maglilib muna siya ng pagtuturo. Mas malaki ang sugat na nilikha ni Bernard sa kanyang puso kaysa sa kirot ng masaksihan niya ang pakikipag-isang dibdib ni Carlos sa tunay na babaeng minamahal nito. Isang araw lang ipinamahinga niya sa bahay. Gumagawa lamang siya ayon sa kagustuhan ng kanyang katawan. Nang sumunod na araw, isinabak niya ang sarili sa pagtuturo. Hindi niya binabakante ang mga oras niya. Sa recess at lunch break ng paaralan, nakikipag-usap siya sa mga karpentero. Takip-silim na ng lisanin niya ang paaralan. Nagpresentang ihatid siya ni Albert sa kanyang bahay, ngunit tumanggi siya. Hindi sa iniisip niyang lilikha ng animosity sa pagitan nilang dalawa ang pagtanggi niya. Batid niyang may bago itong nililigawan. Gusto lang talaga niyang magpaabot ng gabi. Wala siyang problema dahil may service ng tricycle sa araw na iyon. Pagkalabas niya sa gitna, pahinto siya nang mapansin ng isang pamilyar na kotse. Kumakabog ang dibdib na inilibot niya ang paningin. Nahigit niya ang hininga nang mapansin. Si Bernard nakausap si Carding, ang tricycle driver na service niya sa pag-uwi sa bahay. Narito na pala siya. Dinig niya ang wika ng tricycle driver. Itinuro pa siya nito. Hindi niya alam ang gagawin kung babalik sa paaralan o haharapin ang binata. Nakita niyang inabutan ni Bernard ng papel na pera si Carding. Pagkawan ay pinaandar ng huli ang motor ng tricycle at tuluyang pinatakbo. Saka siya binalingan ng tingin ng binata. Habang papalapit ito ng papalapit, mabilis din ang pagtibok ng puso niya. Sa kasigan nito ay pinagdududahan niya ang sarili kung magagawa niya itong kalimutan. She tried to compose herself. Hindi nito hinihiwalay ang tingin sa kanya nang makalapit siya sa kanya. Malayelo ang tingin binalik ni Rito. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong niya. We need to talk, Amanda. Panimula nito na soft voice. Wala tayong dapat pag-usapan. Iniiwas niya ang tingin dito. His fleeting eyes will break the wall na agad niyang inilagay sa sarili. At least hear my side. Mahinahon pa ang saan nito. May dapat ka bang ipaliwanag yung narinig kong lahat sa babaeng inagrabyado mo? Mapait na tura niya. Napatingin bagang si Bernard. Na agad ding nahalinhan ng paglambot ng mukha. Pakinggan mo muna ang explanation ko bago mo ako husgahan. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. She almost stammered. Ipiniksi niya ang katawan, kaya't walang nagawa ang binata kundi ang ibagsak ang mga kamay nito sa tagiliran. Hindi niya gusto na muli pang dumampi ang anumang parte ng katawan nito sa kanya. Dahil kapag nakulong siya sa mga bisig nito, hindi na niya nanaising muwalay pa sa katawan nito, wali laging nangangako ng safety and comfort. I love you, Amanda. I really do. Hindi niya nakontrol ang sariling itunghay ang mukha at tumitig sa binata. Bitterness can be seen in her eyes. Yes, it's true na naging mapaglaro ako sa mga babae. But you changed me. Believe me. May sumungaw na luha sa mga mata niya. Paano kita paniniwalaan? Nakabuntis ka pala ng ibang babae na hindi man lang sinasabi sa akin. Considering na pinagtapatan mo ko ng iyong pag-ibig. Tell me how can I believe you? Gumaralgal ang kanyang tinig. Understand me, Amanda. Natakot akong kapag nalaman mo ang katotohanan ay loyaan mo ako. Remember nang madatnan kitang umiiyak sa bahay mo nang dahil sa iyong emosyon ay nagtapat ka ng hinaing mo sa buhay. You said to me na galit ka sa mga taong hindi alam ang salitang responsibilidad. It echoed in my mind. Kaya natakot akong sabihin sa iyo ang sitwasyon ni Tricia. Madali kang nakapasok dito. Itinuro nito ang tapat ng dibdib. The thought of losing you will kill me. Ngayon lang ako nakaramdam ng pag-ibig sa babae. And I said to myself na hindi kita pakakawalan when you accepted me in your life. Ngunit sasabihin ko rin naman sa iyo ang lahat. Kumukuha lang ako ng tamang sitwasyon. Damn that woman dahil umiksena siya sa maling araw. At a special day for the two of us. Oh, gusto niyang yakapin ang binata. Nabakas niya sa minamahal na lalaki ang sinseridad sa bawat salitang binibitiwan nito. Luluhod ako sa iyong harapan, just accept me again in your life. Napaikbi siya. Nalulunod siya sa sinseridad ng binata. You don't need to do that. I do believe you. His eyes glinted with joy. Does that mean na muli mo akong tinatanggap sa buhay mo? Umilap ang mga mata niya. No, tinigasan niya ang boses. Nangunot ang noon ng binata. But why? She bit her lower lip. Hindi sapat ang pag-ibig mo upang muli kang tanggapin sa aking buhay. Pagkatuwala ay napatungo ito. You must be a man enough upang harapin mo ang iyong responsibilidad. You mean to say na pakasalan ko si Tricia? Timbag na saan ito. Yes, gusto niyang palakpakan ng sarili. Hindi man lang pumiyok ang kanyang boses. Damn it, Amanda. I don't love that girl. But accept that, Rod Bernard. May pananagutan ka sa kanya. Ang isipin mo na lang ay ang magiging anak mo sa kanya. Pangalang may pagmamalaki ng bata kapag sinilang siya at lumaki. Pagpapaunawa niya rito.
Why are you doing this to me? Naiimposibleng payag ng binata. I can't marry that girl. Ikaw ang mahal ko. Kung talagang mahal mo ako, pakasalan mo si Trisha. Ayokong magaya sa akin ang sanggol na ipinagbubuntis niya. There are lots of possibilities na maaaring mangyari kapag hindi mo siya pinakasalan. Paano kung dahil sa galit niya sa'yo, idamay niya ang bata? Paano kung igaya niya sa akin ang sanggol? Iwan na walang kamalay-malay sa kalsada. Napahila mo sa mukha si Bernard. Pagkuha na'y napatingala. Alam niyang mahirap sa binata ang ipinagagawa niya rito. Lumapit siya rito. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang lakas ng loob na aplusin ang isang kamay ang mukha nito. Napamata sa kanya ang binata. I'm begging you, Bernard. Marry her. For the sake of your child. But, tinutup niya ang bibig nito. Hindi mo man siya pakasalan, hindi na rin natin maaaring ipagpatuloy ang naunsyaming pag-ibig sa pagitan nating dalawa. Ayokong bagababing ako ng aking konsensya at sana'y gayon ka rin. Napatitig lang sa kanya ang binata. Mapait niya itong initan. Sa huli na mayani ang nagsusumigaw na pagmamahal niya sa binata. Tumingkad siya upang mabot ang labi nito na tumatangay sa kanyang katinoan. He initiated the kiss. Nang maramdaman niyang gustong palalimin ng binata ang halik, agad siyang bumitaw dito. Baka hindi na ni marendahan ang damdamin kung magpapatangay siya rito. Goodbye, Bernard. You'll pay for this asshole. Nagingit na wika ni Trisha habang matalim na tinititigan ang picture tape ni Bernard. You humiliated me. Oras na mapasakin ka. Ibabalik ka sa iyo ang inasakit na inabot ko sa iyo. Go to hell. Hindi pa nakontento. Ibinato ang picture frame sa haligi ng kanyang kwarto. Kumulili sa kanyang tenga ang pagbagsak ng nabasag na frame. Kapag naaalala niya ang ginawang panghihiya ni Bernard sa kanya sa harap ng pamilya nito, sobrang pagingit-ngit ang nararamdaman niya. Di yata't mawawala ng silbi ang pinagbubuntis niya. Wala kayatang silbi. Iritadong tinampal niya ang pisnitiya niya. Maya-may narinig niya ang pagtunog ng buzzer sa mirror. Hindi niya kailangan ng asungot ng sandaling iyon, ngunit walang humpay ang pagtunog ng buzzer. Sandali, iritadong hiyaw niya. Hinagilap niya ang sandals. Nagkalat kasi sa babaan ng kwarto ang mga bubog ng nabasag na picture. Napatda siya ng buksan ng pinto at bumalaga sa kanya. Ang di inaasahang panahon. Haggard na anyo ng lalaking kinahuhumalingan niya ang tumambad sa kanyang paningin. Bernard, manghang bulalas niya. Can I come in? Walang siglang wika nito. Oh sure, bagamat hindi pa rin makapaniwala sa pagdalaw ng lihim na kinaiinisan na lalaki, naging maamos siyang tupa sa kanyang expression. So anong dahilan at napadalaw ka? Nakapamulsang tiningnan lamang siya nito. Bumuntong hininga kapag dakat. You win, anito pagkaraan. You win? What does that suppose to mean? Ayaw mo na niyang magbunyisa ng hihinuhan niyang sagot. I'll give my son the Mondragon name. Namilog ang mga mata niya. You're going to marry me? Usisa niya in an agitated voice. Bernard voluntarily nodded. Oh Bernard, you may be the happiest woman in this world. Aniya sabay yakap sa binata. Gamat nairita niya, tila naaasiw ang kanilas ni Bernard ang mga kamay niyang nakayakap sa matipuno nitong katawan. Nang ibabaw pa rin sa kanyang dibdib ang saya. Victory was on her side. You made it, Trisha. You made it. Pagbubunyi ng kanyang damdamin. Umiinom ka na naman. Sinulyapan lamang ni Bernard si Isabella na palapit sa kanya. Muli ring ibinaling ang mga mata sa matapang na alak na nangangalhati sa basong hawak niya. Naroon siya sa minibar ng mansyon at nilulunod ang sarili sa alak. Ikinunot niya ang noon ang hawakan ni Isabella ang baso at pilit na inagaw sa kanya. Hey, balik mo yan sa akin. Iritadong wika niyang tuluyang makuha nito sa kanya ang baso. Sinibat pa niya ito ng masamang tingin. Inismilan lamang siya ni Isabella. Hindi sagot ang pag-iinom sa dinadala mong problema. Anitong hindi man lang natigatig sa ekspresyong nakabadha sa kanyang mukha. Nagdikit ang kanyang mga kilaw. How can you say na may problema? Of course he has a problem. Ngunit kikimkim niya iyon. In his assumption, hindi niya kailangan ng suporta ng pamilya dahil nakakahiyang isang bulat niyang mabigat na dalahin niya sa dibdib. Siya ang lumikha kahit kailangan lutasin niya yung mag-isa. Narinig niyang napabuntong hininga ang kapatid. Hindi masamang mag-confide ang problema, bunso. Sumilay pa rito ang sinserong ngiti sa mga labi. Batid niyang pinapagaan lang nito ang pag-uusap. For the second time, he gave her a warning. Don't call me your bunso sister, and don't make me feel I'm immature enough to carry the problem alone. Ugali nitong tawagin siyang bunso kapag naglalambing ito sa kanya. Somehow nagugustuhan din naman niya ang taguring iyon, lalo na kapag humihingi si Rito ng pabor, ngunit iba ng sandaling iyon. Gusto niyang patunayan sa sarili na isa siyang lalaki, isang binata na kayang resolbihin ang problema. Nangiti si Isabella, di namin mo rin na may problema ka. Higaron sa kawala ng masasabi, nahuli siya sa sariling bibig
sapagkat huli na, iniiwas niya ang paningin rito at iminasid ng mga mata sa koleksyon ng mga alak sa estante. Iniba niya ang tema ng usapan. Ba't ka ba narito? You are supposed to be in your house and eventually make another grandchild for our parents. Iisa pa lamang ang apo ng kanyang mga magulang, and that was the courtesy of Brandon. Si Halandra ang asawa ni CJ ay buntis pa lamang, ngunit malayo pa ang kabuwanan. Wala pang ibinabalita sa pamilya si Isabela tungkol sa pagdadalang tao. Ngayon mauunahan pa niyang magbigay ng apo ang newly married sister niya.